Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ka-coffee, nagsalita na po si Sara Duterte. Kaugnay po dito sa pagkaka-impeach niya sa House of Representatives at ang pag-usad niyan, ka-coffee, dyan po sa Senado. Dahil medyo malaki po ang development dahil napag-uusapan na ngayon ang special session ng Senado para mag-proceed na sila. Kasi yan naman pala ang utos ng saligang batas. Agad-agad, ka-coffee, nakalagay sa ating konstitusyon na once na maipasa na yung articles of impeachment mula sa House of Representatives, dapat agad-agad na i-address iyan at magsagawa ng impeachment trial itong Senado. Kasi sabi ni Chis Escudero, hindi pwede dahil naka-break ang Senado. Pero nakalagay sa ating konstitusyon, agad-agad. Sino mas matimbang? Yung rules ng Senado o yung konstitusyon? Malinaw na konstitusyon. Anyway, later natin pag-uusapan yan. Dito muna tayo, ka-coffee, sa press conference. Actually, matagal naghintay yung taong bayan dito sa press conference na to ni Inday Sara Duterte. Pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi dito. Yan yung kanyang mga argumento dahil nananawagan siya na iligtas daw po ang Pilipinas ng ating Diyos. Sabi niya, ha? Di ko alam kung para saan. Iligtas para sa kanya o ano man yan. Anyway, sige. Pakinggan natin, ka-coffee, itong kanyang press conference at magbigay tayo ng reaksyon. Kasi kung pinag-uusapan dito yung kanyang resignation, actually napakinggan ko na to kanina, no? Magre-resign na ba siya? Sabi niya wala pa sa puntong yon. Pero potential pala, ka-coffee, na mag-resign siya. Oy, sana wag nang pahirapan ng Senado. Mag-resign na agad siya, di ba? Para tapos na itong problema dahil matibay yung mga ground sa kanya eh. Yung mga argumento laban sa kanya na ipresenta ng House of Representatives, napakatibay. O anyway, sige, pakinggan natin yung kanyang statement. Very short lang ito. Okay na? Yes, okay. Sige. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Smiling. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Okay, sige. Isa-isahin natin, ka-coffee. Sabi niya, God save the Philippines. Bakit yun lang ang nasabi niya? Wala na siya ibang masasabi kundi God save the Philippines. Generic statement. Kasi, dihado eh. Dihado siya eh. Wala siyang laban eh. Wala siyang masasabi. Wala siyang mga ebidensya. Wala siyang mga argumento na kukontra doon sa mga matitibay na grounds na iprinisenta ng House of Representatives. Kapag ikaw ay dihado, nandiyan ka sa sitwasyon na yan, mag-isip ka na lang ng mga generic statement. Kaya God save the Philippines na lang. Pangalawa, sinabi niya, nagpasalamat siya sa kanyang mga supporters at mananaig daw po sa taong bayan. Diba? Kung ikaw ay very confident ka sa sarili mo, na wala kang ginawang kasalanan, o naniniwala ka sa katotohanan, sasabihin mo, tayo very confident, tayo naniniwala na papabor sa atin ang hustisya, di ba? Tayo ang mananaig, etc., etc. Kung confident siya na wala siyang ginagawa. Pero sabi niya, mananaig, papabor sa taong bayan. Talaga. Talagang papabor sa taong bayan. Hindi niya sinabi na papabor sa kanila kasi dihado eh. Dihado sila dyan sa taong bayan talaga. Sino yung taong bayan na yan? Pabor ba sa kanila yan o pabor sa tumututol dito kay Inday Sara Duterte? Pabor yan sa nakararami na gusto siyang matanggal. Imagine ninyo. Sige, punta kayo ng social media. Nagsanib puwersa. Ang puwersa ni Leni Robredo, ka-coffee, ang puwersa ng mga loyalista, nagsasanib puwersa, isang sinasabi,
i-impeach si Sara Duterte. Even yung mga legal experts, nagsasalita sila, nagbibigay sila ng opinion at pinipressure nila itong Senado na agad-agad magsagawa ng trial. Wag nang patulugin yan. Kung titingnan mo yung statement ni Sara, very short, concise ba? Actually, hindi concise. Short lang siya. Kasi iba-ibig sabihin ng concise, no? Malaman na maikli. Ito, very short, mother statement, and then, hindi niya pinagtatanggol yung sarili niya. Bakit hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili? Dahil confident siya eh. Or hindi siya confident na pabor sa kanila ang katotohanan. Or hindi niya masabi na hindi namin ginawa yan dahil maraming testimonya, maraming ebidensya na maglalaglag sa kanya. Actually, hindi maglalaglag eh. Magpapatanggal sa kanya sa pamamagitan ng impeachment. Kaya yan na lang ang nasasabi niya. Syukran daw. Sige, after nito ka-coffee, nagkaroon ng Q&A. Sige, pag-usapan natin naman yung Q&A. Tingnan mo kung paano siya sumagot ha. Isipin ninyo, Vice President yan. Isipin ninyo mga DDS, ito yung gusto nyo maging presidente. Ganito sumagot. Una, kailangan may script. Pangalawa, pipiliin lang yung tanong na sasagutin. Ang layong-layo nito kay PBBM. Imagine niyo ha, ganito yung presidente, if ever ha, worst case scenario, manalo to sa 2028, imagine niyo ganito yung magiging style ni Inday Sara Duterte. Q&A na to ha. Braille. Ano yun? 3 questions, no follow-up. Oh. How are you? Ayoko na. I'm okay. You see the list of those who signed up? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga nag-iisipon. What's your reaction? Sabi kasi hindi, ito lang daw basahin ko. Sige. Cut muna natin. Sabi ng reporter, Ma'am, did you see the list? Yung mga pumirma, marami doon, mga kaibigan, kumpare, etc. Tinanong siya ng kanyang reaksyon. Alam mo sagot niya? Narinig niyo naman yung sagot niya. Sabi kasi ito lang basahin ko. Tama ba naman yan? O nang iinis lang si Inday? Kasi abogado naman siya eh. Maliban na lang kung hindi siya mahusay na abogado, no? Ba't hindi siya magsabi ng... Alam mo yun? Yung hindi acceptable response eh. Yung right response dun sa tanong. Kasi seryoso naman yung tanong eh. Ano yung masasabi mo? Totoo yan, factual. Maraming mga taga Mindanao mismo, majority ng mga mambabatas dyan sa Mindanao, pumirma na gustong matanggal iyan si Inday Sara Duterte. Mga taga Mindanao na yan ha. Actually, hindi yan natin expected kasi mas expected natin na papabor yan sa mga Duterte. Pero pumirma sila para ma-impeach ang si Sara Duterte. Hindi tinanong siya, ma'am, anong pakiramdam? Did you see the list? Marami kayong mga kaibigan dyan pumirma against you. Sabi niya, sabi kasi, ito lang basahin ko. Tama ba naman yan? Ladies and gentlemen, the next president, ganyan sumagot sa media. Anyway, sige. Maliban na lang kung may major accomplishments, pero wala eh. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. Okay. So November of 2023, there were already lawyers doing their work Dami na. for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Resignation is not an option. Resignation is not an option. Ito na. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. The president said he has nothing to do with the impeachment. I do not want to answer that question. Next. Confirm po ba na si dating Pangulo Duterte isa sa mga abogado para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may sa 1984? I do not want to answer that question. Tama ba yan? Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature
in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi wala ka naman ginawa mong mali. Bakit mo you feel yung pirma mo? So yun yung paniwala ko. Senators and candidates in these states, especially that with possibility to have a overlapping trials the next month. Hindi pa namin napapag-usapan. Okay, anyway. Wala kang mapipiga talaga dito. As Sara Duterte, the usual Sara Duterte sa mga budget hearing, wala kang mapipiga. Ang laging sagot, I don't want to answer that question, etc., etc. Wala talaga mapipiga. Imagine mo, yan yung presidente mo. Oh, paano haharap sa international media yan? Walang mga prepared questions. Halimbawa, kung walang speech writer, paano niya sasagutin yung mga tanong? Yun lang, basic lang ka-coffee yan eh. Basic na qualities yan. Dapat meron ng isang government official. Ano pa? Vice Presidente siya. Second highest ranking government official siya. The more na dapat, mas maging aktibo siya dyan. Di ba? Pero wala eh. Anong nangyayari dito kay Sara Duterte? Nananadya ba ito o ganito ba talaga siya kahina? Bakit hindi siya sumasagot ng ayos? Hindi siya sumasagot ng tama? Dahil iniinis na lang yung taong bayan? Hindi dapat. Pasahod siya ng gobyerno eh. Dapat mag-perform siya ng maayos, hindi yung mang-inis siya. Ako mas naniniwala ako na ganito talaga siya, hindi siya nang iinis siya. Ha? Kasi kung titingnan ninyo, yung hearing sa Senado, yung hearing sa House of Representatives, itong press conference, the way niya sagutin ng media, pare-parehas ng kanyang estilo. So, ganyan talaga ang ugali ni Inday Sara Duterte. Diba? Hindi mo alam kung maaawa ka o anong problema dito kay Inday Sara Duterte, etc., etc., etc. Anyway, sige. Ang pressure ngayon sa Senado, may mga nababasa tayo ka-coffee ng mga analysis patungkol dito sa impeachment na ito kasi ang Senado tutulugan eh. Yan ang pronouncement ni Senate President Chis Escudero. Actually, nasa kanya ang bola. May mga analysis tayong nababasa na sinasabi dapat aksyonan ito agad-agad ng Senado. Halimbawa, ito, basahin natin itong post ni Dean Mel Santamaria. Ito, mahusay ka-coffee. Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution clearly provides that when the articles of impeachment are filed, trial by the Senate shall forthwith proceed. Yung term na forthwith proceed. Ulitin natin. Trial by the Senate shall forthwith proceed. Once na maipasa po itong articles of impeachment. The word shall is a command. Ang pinagbabatayang konstitusyon ha, the word shall is a command. Utos, hindi option. Senate. O makinig ang Senado. The word shall is a command. Utos ng ating saligang batas. The word forthwith means immediately. Sa madaling sabi, mas naiintindihan ng masa, trial by the Senate shall forthwith command. Ipinag-uutos ng ating saligang batas na magsagawa ang Senado ng impeachment trial immediately, agad-agad. Naka-break daw. Ano yun? Sinong gumawa ng policy sa break na yan, sa session break na yan? Mas matimbang pa ba yan sa saligang batas? Sa konstitusyon? Yan ang tanong. Diba? Yan ang dapat pag nilay-nilayan. Kasi challenging ito ka-coffee. Itong, actually, dapat hindi mo i-challenge ang konstitusyon. Dahil malinaw yan, fix yan. Wala nang mas aangat pa sa konstitusyon. Kung policy lang ng Senado yan, basura yan ng saligang batas. Mas matimbang ang saligang batas. Ano pa hinihintay ng Senate? The Constitution, which is the highest and supreme law of the land, is very clear and categorical. Malinaw, ka-coffee, ang sinasabi ng ating saligang batas. It must be obeyed. No rules or procedure of the Senate can override the mandatory character of the Constitution. The senators must act now. Proceed. Agree. Very clear. Ito yung concise na sinasabi natin. Short, pero nandoon yung gist. Nandoon yung impormasyon. Sinasabi dito ni Dean Mel Santamaria na ang Senado
kahit naka-break kayo, procedure nyo lang yan, hindi pwedeng mas matimbang ang procedure ninyo sa ating saligang batas o sa ating konstitusyon. Immediately, magsagawa na kayo ng trial para mapagdesisyon na yan. Ano ba to? Mako-convict ba si Sara o hindi? Kung hindi siya mako-convict, then be it. Diba? Decision nila yan. Ng mga senador, sila ang sisingilin ng taong bayan base sa kanilang desisyon. Pero kailangan na nila agad mag-proceed, wag nang i-delay yan, wag nang patagalin yan. Malinaw po yan. Hoy, Chis Escudero, nasa inyo ang bola. Sige, pagalawin nyo na yung bola na yan. Wag nyo muna isipin yung kampanya ninyo. Isipin ninyo yung kapakanan ng taong bayan. Dapat may matanggal agad dyan yung nagnakaw sa pera ng kaban ng bayan at mapatunayan dyan sa impeachment trial na yan. Sige, baka may mga komento kayo, opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow ka-coffee. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. And please hit the notification icon para updated din kayo sa ating mga bagong upload. Marami pa tayong pag-uusapan ka-coffee. Maraming mainit na usapin ngayon. Mamaya sa ating next video, talakayin po natin yan. Abangan nyo po yan. Maya-maya lamang po. Paalam po sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo. Kape tayo. Bye-bye.